May hindi magandang nangyayari sa loob ng Real Madrid at ngayon, hindi lang ito tungkol sa football. Hindi, ang tinutukoy natin ay kaguluhan, kawalan ng kontrol at pakiramdam ng pagtatapos ng yugto na araw-araw ay mas nagiging malinaw. Habang ang Barca ni Flick ay nagbibigay ng pag-asa, kumokonekta sa mga tagahanga at muling iginagalang sa Europa, ang Madrid ay pumasok sa delikadong spiral at sumabog nitong mga huling oras. Ang pagpili para sa World Cup ng mga pambansang koponan ay nag-iwan na nakakahiya at negatibong imahe para sa Madridismo. Walang ni isang Real Madrid player ang napili para sa Spain. Wala, zero ni isa. Para sa club na laging ipinagmamalaking sila ang pinakamahusay na koponan sa mundo, ito ay matinding dago. Pero teka, mas malala pa dahil ngayon palang darating. Di rin makakasama si Camavinga sa France at si Arnold sa England. Ibig sabihin, ang sinasabing galaktikong proyekto ng Madrid ay nawala ng mahalagang kinatawan sa ilan sa mga malalaking national team. Sa totoo lang, may malaking tanong, talaga bang ganun kagaling ang lineup na ito tulad ng sinasabi nila? Ilang buwan na nating naririnig na ang Madrid ay may hindi mapigilang team, makasaysayang henerasyon at legendary na lineup. Pero iba ang tunay na nangyayari. Sa totoo lang, hindi na kinatatakutan ng Europa ang Madrid at pati mga tagahanga ng Madrid ay napapansin na ito. May lumitaw na kandidato sa pagkapangulo na handang pabagsakin ng lahat, Enrique Riquelme. At mag-ingat dahil ang sinabi niya ay isang tunay na bomba. Dahil sa matinding banat niya kay Florentino Perez. Sobrang tindi at sa loob ng Madridismo halos isang kasalanan nito. Pero nagpa siya si Riquelme na basagin ang katahimikan. Nagsimula na siyang magsalita na matagal nang iniisip ng maraming Madridista pero walang nagsabi sa publiko. Kinritiko niya ang pagtrato sa miyembro at pamamahala sa Bernabeu. Kinritiko niya ang kakulangan ng mga mahalagang titulo nitong mga taon. Narito na rin ang isa sa pinakamabigat niyang pahayag. Ayon kay Riquelme, hindi maaaring ibenta ng Real Madrid bilang tagumpay ang isang panahon kung saan sa loob ng 2 taon ay hindi nang ibabaw ni sa Europa ni sa Espanya. At sa totoo lang, tama siya. Madalas, ang kwento ng Madridismo ay mas propaganda kaysa realidad habang ipinagbibili nila ang makasaysayang panahon. Ang Barca ay muling nanalo ng mga pambansang titulo. Naitayo nila ulit ang kanilang proyekto at sa ngayon, mas malaki ang kanilang kinabukasan. Mas malaki talaga. At yan ay masakit sa Madrid. Sobrang sakit, pero sandali lang. Hindi tumigil si Enrique Riquelme doon. Nag-anunsyo pa siya ng isang bagay na nagdulot ng malaking lindol. Sabi niya, kapag nanalo siya sa eleksyon, magdadala siya ng 2 galaktikong signing pero hindi pa niya sasabihin ang mga pangalan. Pero syempre, ngayon sa Madrid, lahat ng tao ay nag-iispekula. Lahat ay kinakabahan. Lahat ay nagpapalutang ng mga posibleng pangalan dahil ipinapakita nito ang isang napakahalagang bagay. Mismong Madridismo, hindi na naniniwala na sapat ang kasalukuyang koponan at napakaseryoso nito. Ilang buwan pa lang, sinasabi nilang magsisimula si Mbappe ng walang hanggang dinastiya, panahon ng takot para sa Europa. At ang realidad ay lubos na naiba. Hindi nagpapakita ng katatagan ng koponan, hindi nagpapakita ng autoridad, hindi nagpapakita ng gutom. Ngayon, nagsisimula na ang mga internal na alitan. Kapag may kandidato ng hayagang pumupuna sa presidente, malinaw na apektado na ang samahan. Dito pumapasok ang isang bagay na kamangha-mangha mula sa pananaw ng isang tagahanga ng Barca. Nagsisimula ng maranasan ang Madridismo. Eksakto, yung mga pinagtatawanan nila sa Barca ilang taon na ang nakalipas. Mga internal na debat, kaguluhan sa institusyon, patuloy na mga batikos, mga kasapi na hindi masaya, at pakiramdam na ubos na ang proyekto. Pero may mas malalang bagay pa sa likod ng lahat ng ito. At yon ay ang pakiramdam na si Florentino Perez ay ganap nang nawawalan ng kontrol sa naratibo. Dahil sa loob ng maraming taon, kontrolado ng presidente ng Madrid ang lahat. Ang media, ang kwento, ang pakiramdam ng pagiging nakahihigit. Lahat. Pero ngayon, hindi na. Dahil parami ng parami ang mga lumalabas na critical na boses. Mas maraming pagdududa, mas maraming tanong, at higit sa lahat, mas maraming pagkadismaya. Nagsisimula na ikumpara ng mga tao ang Barca ni Flick at doon malaki ang epekto. Habang ang Barca ay puno ng kabataan, enerhiya, mataas na pressing, intensidad at pag-unlad, ang Madrid naman ay nagpapakita ng pagkabalisa at kaguluhan. Pagdepende sa mga internasyonal na manlalaro at sobrang kayabangan.
maliwanag na ibinenta ng Madridismo na pag nakuha si Mbappe, matatapos ang mga problema. Lalo lang lumitaw ang mga problema dahil ang football ay hindi lang basta pagsasama ng mga pangalan. At iyon ay pinapatunayan ni Flick ng mahusay sa Barca. At mag-ingat dahil ang nangyayari sa Bernabeu ay nagdudulot din ng napakaraming ingay. Sobrang dami. Dahil sa matinding kritisismo ni Enrique Riquelme sa stadium at pagtrato sa sosyong Madridista. May sensitibong issue rito. Maraming tagahanga ng Madrid ang nakakaramdam na parang kumpanya na ang club hindi na malapit sa mga tao. Halos imposibleng makakuha ng tiket, may mga miyembrong nawalan ng pwesto at sobrang taas ng presyo. At may palaging pakiramdam na parang artipisyal ang palabas. At sa totoo lang, nakakagulat makita kung paano nagsisimulang mabiyak ang Madridismo sa loob kapag ang mga tagahanga ay hindi na nagkakaisa sa presidente. Doon nagsisimula ang totoong mga problema. At alam na alam yan ni Florentino. Kaya naman lalong tumitindi ang tensyon. Mas marami ang kaba. Mas marami pang kakaibang galaw dahil nararamdaman ng club na may nababasag na. At habang nangyayari yon, ang Barca ay patuloy na lumalakas. Sumisikat si Lamine. Si Flick ay bumubuo ng koponang madaling makilala at dikit na dikit ang mga tagahanga. At ang Madridismo ay palihim na tumitingin na may halong galit at pag-aalala. Pero ang pinaka nakakatuwa sa lahat, laging ganito ang kontradiksyon ng Madridista. Kamakailan lang, pinagtatawanan nila ang Barca at sinasabing tapos na ang club at di na kami makakalaban. Na ang Madrid ang maghahari sa Europa ng isang dekada. At tingnan mo sila ngayon, walang manlalarong tinawag para sa Espanya. May matitinding batikos mula sa loob. May mga kandidatong lantaran ang batikos sa presidente, may diskusyon sa kabiguan sa sports, at palaging pakiramdam na hindi umaandar ang proyekto. Dahil maari pang lumala ito. Mas lalala pa, dahil kapag ang Madridismo ay nagsimulang kabahan. Lahat ay sumasabog agad-agad. Nagsisimula ng umatake ang media, nahati ang mga tagahanga, nape-pressure ang mga manlalaro, at nagsisimula ng uminit ang locker room. At sa totoo lang, mula sa pananaw ng isang kule, napakaganda nitong panuorin. Dahil matapos ang mga taon ng paulit-ulit na kayabangan na naririnig, ngayon sila naman ang makakaranas ng kawalang katiyakan. Sila naman ang makakaranas ng pagdududa. Sila naman ang makakaranas ng kalituhan. Pero ang malinaw na malinaw ay may kakaibang nangyayari sa Real Madrid. Sobrang daming kritisismo, sobrang daming senyales, sobrang daming nerbiyos. Kapag mismong taga Real Madrid na ang kinukuwestiyon si Florentino, ibig sabihin nagsimula na ang lindol. Mag-ingat din kay Enrique Riquelme. Dahil kung patuloy na lumalakas ang kilusang ito sa loob, ang tag-init sa Madrid ay maaaring maging isang tunay na digmaang sibil sa mga ipinangakong dambuhalang pagpirma sa mga direktang pag-atake sa presidente. Dahil sa matinding pressure mula sa fans at sa isang kopo nang nagbibigay ng pagdududa kaysa takot. Patuloy ding lumalakas ang Barca. Para sa Madrid, marahil hindi ang pagkawala ng mga titulo, kundi ang makita na muling nagbibigay ng pag-asa ang Barca. Higit pa kaysa sa kanila. Dahil kung may isang bagay na pinapakita na pagtatapos ng season na ito, ay hindi na sa Barcelona naninirahan ng kaguluhan. Ngayon, nasa Bernabeu na ito.